Ang ganda naman ito. So, ito yung bell daw na niliring niya to wish for peace. Just yesterday, si North Korea nagsisend out ng mga balloons. Nakakatakot. Mga sabog-sabog na siya. Medyo nagpapanik na ako kanina. So, ito yung details kapag gusto niyo pumunta pala dito sa Club Lounge. Ayan, oh. So, di pa namin ito natatry kasi October 31 pa siya mag-open. But, alam mo naman, nandyan lahat ng mga free stuff. Tapos, hindi masyado crowded. Oh, ganun. Ang galing, may pa-cable car pala doon. Di nakikita. Hello! Good morning, Bessies! So, today is gonna be another fun vlog kasi pupunta tayo sa DMZ Tour. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung DMZ, yun yung pupunta or titingnan namin kung anong itsura nung North Korea. Okay, so ako, first time ko tong magagawa. So, nakakatuwa because I'm gonna bring you along with me talaga. Although, parang may sinasabi kasi sila na may tension pa rin talaga ang North and South Korea ngayon. So, may mga parts na hindi namin mapupuntahan or hindi namin makikita because, you know, medyo dangerous pa and yun nga, may tension. So parang siguro ayun nila muna may mga tourists and all. Pero may part doon na mapapakita ko naman sa inyo kung ano yung magagawa. So again, this is a vlog to show the transit passengers na pwede na kayong pumunta sa Korea visa-free entry. If you don't know what I'm talking about, you can just watch my day 1 vlog dito sa Korea. Right now, nandito lang kami sa my hotel, Voco City Hotel here in Myeongdong. So, ito siya. Yan. And maganda naman yung hotel. Masarap din yung breakfast. Madami rin siyang amenities, malinis. At bago lang to siya, ha. Now, it's currently 8:58 AM and naghihintay na lang kami ng mga ibang kasama namin kasi aalis na kami. Pupunta na kami sa van by 9 AM. So, let's go! Ayan na, so nandito na kami sa my DMZ tour namin. Itong yellow building here on the left, dyan yung ticketing area. And then, dito naman yung pang gondola. Malamig, pero medyo sunny, kaya sakto lang. Kita nyo yan, ang daming mga bus dito kasi dito talaga nagtutour yung mga tao. Usually, mas madami to early in the morning, like 6 AM. Dito, kailangan ko talagang sabihin sa inyo kung paano gawin kasi iba yung process para kumuha ng ticket dito sa DMZ Tour. So, yung other activities, napakadali lang, typical process, buy the ticket, then you go to the activity. But for the DMZ Tour ticket, you have to do a different process. So, tuturuan ko kayo kung paano nyo gawin yun. Yan. So, pumasok na kami dito sa may yellow building. Nag-turn left. And then, yan. Check natin yan. Ubusan ng tickets. Sold out na for today. Ang ganda naman ito. So, ito yung bell daw na niliring nila every New Year, 7 times. To wish for peace. Kasulat, oh, the peace bell. Since wala kaming ticket dun sa actual DMZ tour, ang gagawin lang namin is yung Odasan Observatory, tapos may isa pa. Pero yon, hindi nga ito ang actual DMZ tour, ha. Although, last week or 2 weeks ago, yung friend ko nakapunta ng Korea, pero yung ticket na nakuha niya, pina-refund kasi as in, nagkakagulo na, yun pala, may time na meron ng problema si North Korea and South Korea. So yun nga, very sensitive sila. Kunyari, wala namang military whatever. Let's say, cloudy lang or rainy, canceled. Or may konting aberya lang, canceled. So, yon. Pero ngayon naman kasi, hindi naman siya canceled. Pwede naman talaga kaming pumunta doon at mag-ano nung tour. Ang problema lang is, hindi kami nakakuha ng ticket. Iba yung gagawin namin for today. But at least, napakita ko sa inyo kung paano kayo pupunta dito at paano nyo makukuha yung ticket. Ito naman yung mga stone na kinolek nila. Yung mga napuntahan nilang war through the years. Ayan. So, 86 yan. And makikita nyo dyan yung mga countries. So, for Philippines, nandito tayo. 40, the Pacific War, Philippines, Manila. Ayan. Weird collection for me. Pero, sige. Parang kinokollect. This is the war. Ganun. But yeah, medyo dark collection siya. If ever curious kayo kung ano yung mga bato-bato na nasa gilid. Dito, may makikita rin kayong mga ganitong statue. So, ito yung UNESCO Memory of the World. Ayan, may nagpe-play dito sa background. Okay, so narinig mo yon.
may music lang sila doon. So, ito yung meaning ng music na yan. Dati daw kasi, syempre, nagkaka-war and all, diba? Daming namamatay ng mga families, pero hindi nakakahanap kung namatay na ba or ano ba. Hindi nagkakaroon ng kamustahan kasi wala namang technology before. So, noong 1983 daw, bigla silang nagkaroon ng idea na, you know what, i-televise nga natin to. So, long story short, nagkaroon ng one-day televised thing na may picture sa katawan, then telling the story, hoping to look for the family. Tapos, ang nangyari, yung mga ibang tao, ay gusto ko rin makahanap ng family ko, ganun-ganon. So, yung one day na dapat na televised show or episode, naging 138 days, like non-stop. Because of that, nagkaroon ng 12,000 families reunited. So, that's nice naman, diba? Parang because of technology, nagkaroon ng ganun. So, the more you know. May mga parang lyrics dyan ng song 30 Years Lost. Yan. So, ito naman yung Tombstone Memorial Area nila. Yung nasa likod, yan yung mga pictures ng North Korea. So, ang ginagawa nila dito is pumupunta sila dito, naglalagay ng mga flowers. Yun, parang nagdadasal lang sila doon. So, third tunnel, and there is observatory, Dora Observatory, looking over North Korea. Dora And then Observatory. looking over the villages, Kamunjam, looking over North Korea. But Yan yung... nowadays, Dora Observatory, you can go outside, looking over binocular, because, and also you can have no picture allowed, because there's something going on in the DMZ area, military action going on, no allowed taking picture. Grabe. Tingnan mo yung train. Mga sabog-sabog na siya. Oh. Ito, hindi siya kasama dun sa transit tour, pero ipapakita ko na rin sa inyo kasi optional siya. Once nagkaroon kayo ng free time, might as well pumunta na kayo dito. This is only 2,000 won. Converted to pesos, ganyan siya estimate. Maganda kasi to kasi makikita nyo, ayan, may mga nakasulat dyan kung gaano kalayo yung mga destinations na yan from here. And then, doon sa part na yon, don't worry, pwede naman mag-video or picture dito. Wala namang nagsasabing bawal. So, ito, nakikita nyo tong glass floor na to. Pinapakita dito yung mga bullet marks. Ayun, no? Yan, may bullet marks doon sa dulo. Right there. See? Scary. Pati doon sa baba, meron din yan. Para pinapakita kung gaano ka-intense daw yung mga bullets. Parang may mga kinompile silang mga bala. Mga empty cases ng bala. Nakakaano lang, parang medyo eerie, creepy feeling lang. Kailangan kapag mag-video or picture kayo dito, nakafocus lang sa mga specific things or mukha nyo, ganun. Pero maganda rin talaga itong i-experience. Try nyo siya. Dito kayo pwede bumili nun, yung ticket. Papunta doon sa loob. Okay? So, sinasabi ko sa inyo, diba, na merong dalawang klaseng tour or stopover. May transit tsaka stopover tour. Yung 24 hours and then 72 hours. So, ngayon, let's say na tapat kayo dun sa more than 24 hours, less than 72 hours na stopover. Aside from the package na pwede nyong i-choose, pwede kayong magdagdag doon ng add-ons. So, ino-note nyo lang doon sa website. Again, ito yung website. Ino-note nyo lang doon kung anong klaseng transit ang gusto nyong idagdag. So, for example, itong DMZ tour gusto nyong idagdag sa stopover tour na ganito, like Nami Island. And then, the day 2, pwede mong ilagay itong DMZ tour. So, may additional lang yan. Pero, hindi ko alam kung magkano kasi sila na nagko-compute yan. So, basta yon may option na ganun. Okay? So, ito yung bus. Ito yung itsura ng bus kapag mag-book kayo nung tour. So, sa bus na to, parang mga 17 packs yung pwede. So, medyo madami-dami rin, pero it depends dun sa mga reservations na nagawa ng mga tao. Kung konti lang, edi lucky you. Pero kung full pack, edi full pack, wala ka nang magagawa doon. So, nakabalik na kami dito sa van. Ngayon, yung next na pupuntahan namin is yung observatory. So, hindi ito yung Dora Observatory na usually kasama dun sa DMZ tour. But at least may mapupuntahan pa rin tayong observatory and makikita pa rin natin yung North Korea from afar. Kasi meron silang mga ganon. So, excited na ako pumunta doon. Again, I just want to clarify na yung ginawa naming tour kanina, hindi naman yun yung actual DMZ place. Okay, so yun lang yung mga activities dun sa may second floor. Kasi nga, hindi kami nakakuha ng ticket kasi kailangan maaga.
Okay, Bessie. So, nandito na tayo sa Odesan Observatory Tower. So, pag nandito ka sa area na to, tumingin ka doon, North Korea na yan. And then, of course, dito South Korea. Titingnan natin yung nandoon sa North Korea. Mas maganda yung view kapag umakyat pa. Nakakatakot kasi naririnig na namin yung may parang woo sound na ganyan. So, tinanong namin kung anong meaning ng sound na yun. May static na inaano sa North Korea kasi nag-aaway sila. Ang ginagawa nilang away is parang nag-ano sila ng mga speaker war, parang ganyan. So, si North Korea, ang ginagawa niya nun, before ito yung nangyari before, na parang sinasabi, go to North Korea, ganyan. Ang ginagawa naman ni South Korea, nagpapatugtog lang ng mga BTS, ng mga K-pop, or whatever. Ayaw na ayaw yun ng North Korea. Alam nyo ba, na kapag yung president doon sa North Korea, makinig or wala lang manood ng mga K-drama or whatever, tapos nalaman, ganon. Kaya sobra kasi nga syempre dictatorship, 'di ba? Kaya nakakatakot. Noong 2018 nagkaroon sila ng peace agreement na parang you know what, stop na natin tong war na parang promoting ganon. Pero just yesterday si North Korea nag-send out ng mga balloons. Tapos yung balloon na yon filled with trash. Tapos nilalagay sa mga kung saan dito sa North Korea, ay sa South Korea. Tapos, ang nangyari, may pinadala silang balloon filled with mga battery naman. So, pinadala na nila doon sa house ng president. Tapos, kapag may battery kasi, pwedeng sumabog magkaroon ng fire. So, nakakatakot, diba? So, yun, medyo hindi talaga okay si North and South Korea at the moment. Pero ngayon, safe naman kami dito sa Odesan Tower kasi medyo mas malayo kami doon sa Dora Tower. Kukunin na namin tong ticket. Na free naman to. We will go to the observatory tower sa taas na ngayon. Oh, ayan na yung North Korea, guys. Ayan na siya. My God. Okay, pwede nating titingnan to gamit itong binoculars. It's free. So, sisilipin natin yung South Korea, North Korea. Actually, maganda naman sa anything third or fourth level. Di naman siya masyado nagkakaiba. Siyempre, the higher you are, the better. Kasi kitang-kita mo na oversee mo talaga lahat. Beautiful, but sad. Alright, so, ito na yung other part ng tour. Actually, yes, part na pa rin naman to ng tour. Pero basically, free time namin. So, kahapon, pumunta ako sa Myeongdong. Tapos ngayon naman, ito nga yung Namdaemun. Okay, so madami namang pagpipilian dito. May food din naman and all. Pero parang mas fun mag-shopping sa Myeongdong talaga kaysa dito. For me lang. Ewan ko kasi mas lively siguro. And mas may actual like boutiques, stores, ganon. Ito cute din naman yung mga ano nila. Yan. As you can see. Depends lang sa inyo. But this is a shopping place that you can add to your list. Especially kapag malapit kayo dun sa hotel. Kasi tawid lang siya. Pero ngayon ang gagawin namin is pupunta kami doon sa Myeongdong kasi around like 5-10 minutes walk lang siya. So doon na lang kami. So now we are walking papunta na doon sa Myeongdong. And from here makikita mo yung Seoul Tower right there. Ayan. So from the hotel nakikita rin yung view na yan. Lalakad ka lang ganyan. Lawak ng kalsada dito. Love it. Okay, alam niyo ba, nagkawalaan na kami ni Noel. Hindi ko na alam kung nasan siya. Wala siyang wifi. Ako din, na low-bat na yung pocket wifi na meron ako. So siguro mamaya, mag-roaming na lang ako ng Globe. Pero ngayon, as a solo traveler tayo na adventurous kasi wala talagang wifi. Pero, look, nakabili na ako ng isang top. Yan siya, so vest. Kasi parang, I feel like I'm a vest girly na. Wow! Isang beses lang naman nakapag-vest. Parang ang cute niya kasi. Tsaka pinaghahandaan ko kasi yung dadamitin ko pagpunta sa Sapporo. So, sa Feb pa naman yun, pero nagre-ready na ako. So, dito sa Myeongdong, super daming Pinoy.
Yan, like everywhere you go, may Pinoy. So, mabuhay. Nabubuhay na ulit ang Myeongdong kasi kanina medyo ay, ang cute! Check natin dito. Ayan o. See, I mean, this is not for winter, pero very cute. Sige, check natin. Ito yung nasa Squid Game, oh. Ayan. So, nung unang ko nakita to, hindi ako bumili. So, what if bumili ako ngayon? 5,000 won isa. Yan, oh, yung mga designs. Ito pa, may mga squid. Yan, dito nga sa Myeongdong, mas madaming mga kainan na mga parang mas masasarap. Ayun, may declawed chicken feet doon. Ito, lagi ko nakikita itong egg bread. Tapos ito ay chicken. Chicken, deep fried and braised chicken. Ooh. Pero kung ayaw mo naman masyadong oily, ayan, they have fruits also. Ayan, ang dami pa. As in, hindi ko to pwedeng isa-isahin, pero ang dami pa talaga. Ang saya mag-shopping dito. Ang saya mag-lakwatsa dito. Ayan. Ooh, lobster with cheese. Ooh, fresh. Tapos 20,000. Parang okay to ah. Saan kaya pa ito pwede kainin? Ang sarap! Yan siya. Malambot yung meat. Actually, lasang spaghetti, medyo. Pero masarap. So, andito ulit ako. Pinuntahan na namin to nila, Kimpoy and John, nung isang araw. Pero kasi, nagandahan ko naman yung mga shoes dito. Pero hindi kasi ako sure kung gusto ko talaga siya or like nakyutan lang ako or what. Since kahapon ko pa siya pinag-iisipan. Kaya I think it's time. Humingi ako ng bagong stock. It's this one. Ang cute, diba? Para siyang pang doll shoes na something. Ang cute kapag may socks. So, may isa pa akong kinuhang style. I-check ko yun siya. Tsaka mura lang siya. It's like around, wala pang 2,000 itong susuotin ko. Yes. Thank you. Okay. Thank you. I'll try. Thank you. Okay. Honey April, yung pangalan nitong brand na sinusukat ko. Yung socks ko kasi ay duck. Kaya hindi masyado bagay. But, ayan. Cute ba? Parang cute naman siya. So, kailangan ko ilakad-lakad. Lakad-lakad. Lakad-lakad. Okay naman. Wala namang masakit. Okay naman siya with the socks. Cute. I think kukunin ko na to. It's giving doll. Also, yung socks pala, shout out kay Kimpoy kasi nilibre niya ako ng socks kahapon. Thanks. So, yung next naman na style is ito. Parang cute din, no? Ayan siya. So, let's try this out naman. Cute din naman, pero parang malaki, oh. Malaki siya. So, siguro smaller. Or ito na lang muna. Siguro ito na lang. Parang cute to. So, ito yung store na yan. Shoe Marker. Okay, it's right in front of Skintific, Nature Republic, here in Myeongdong. So, doon makikita nyo madaming mga shoes. Para rin siyang ABC Mart, pero parang same lang din yung price niya. Ngayon, ako kasi kapag bumibili ako, kailangan ko talagang pag-isipan kasi medyo kuripot kasi ako. Kasi parang feel ko sayang yung pera kapag super duper impulsive buy. So, kailangan ko talaga siyang pag-isipan. I wanna make sure na gustong-gusto ko talaga yon at parang magagamit ko siya multiple times. So, kung nanonood kayo ng vlogs ko, alam nyo na mahilig ako sa mga multi-purpose products, ganyan. Yung main purpose nun is because parang mas tipid. So, one item, multiple times ko siya magagamit in multiple things, multiple purposes. Itong sandals, naiisip ko siya, pwede ko siyang masuot anywhere. Tapos, ang cute din ng color niya. Strike anywhere din siya. And it's not the typical black lang. So, yan, natutuwa ako sa purchase ko. Yay! Tapos, you have to remember, you have to bring your passport kasi may tax refund sila, ha? Okay, go. Ito yung gusto ko. Masarap to. Kung mahilig kayo sa wasabi, pero medyo matamis-tamis, ito siya. Oh my God, kukuha ko. 2+1 daw to. Okay, let's go. Natikman ko to, unang pinakitikim niya sa akin yan. Ang unang nagpatikim sa akin yan, si Maine. So, bibilhin ko to. Ngayon ko lang siya nakita. Yay! So, andito tayo sa Myeongdong Gyoza. This is a Michelin star restaurant. Ang dami niyang Michelin stars. Ito, yun lang. 3 lang yung products niya dito sa pinagpipilian ko. So, ito yung itatry ko. 11,000 won lang. So, ganito itsura niyan. Medyo maliit lang yung place. See? Okay, ganyan lang siya.
Nagtanong kasi ako dun sa babae, di ba nagsha-shopping ako kanina, nagtanong ako kung ano yung masarap na kainan dito. Tapos sabi niya, kung mahilig daw ako sa mga ganito. Sabi ko, pwede naman, pwede naman. So, ayan, itatry na natin to siya. And mukhang fully packed, tapos sobrang bilis ng mga servers. So, let's try it out. Mukhang mabango naman dito. Naamoy ko, parang ma-flavorful agad. Oo, ang dami nang sinasabi, agad wala pa ngayong pagkain. Pero, yun, I'm excited. Let's try it. So, ito yun ang itsura niya. Para siyang medyo malapot. May kimchi, na only ang kimchi na yan. Ang bayaran dito, kailangan on the spot. So, pag nag-order ka, bayaran mo na siya kaagad. Pagkatapos ito, pwede na akong tumayo. Okay, sige, try na natin. Feel ko hindi ko ito mauubos. So, may 4 dumplings, may noodles, may gulay, may beef, may parang mushroom pa. Ang dami nito ah. Hindi siya super alat. I love it. Parang light lang siya. Kimchi, very crunchy. More on spicy to. Alam mo, parang na-imagine ko to. Yung pagkain kapag umiinom, tapos ito yung hinihigop-higop mo. Sarap. Pero may matigas-tigas. Okay lang yan. Oh my gosh, okay. Alam nyo, kapag may magtatanong sa akin kung ano ang hindi may iwan, kung nagta-travel or whatever, it's Wi-Fi. I cannot live without Wi-Fi kasi I'm so bad at directions na medyo nagpapanik na ako kanina. Buti na lang may free Wi-Fi dito kung nasan ako. Tapos, pero mahina eh, hindi pa rin ako nakakonect na maayos. So, ang ginawa ko, naglalakad-lakad ako, tapos may nakita ako nag-free Wi-Fi. Buti na lang may free Wi-Fi si Rimowa. Nag-connect ako doon. Tapos, parang pinaload ko muna si Google Maps. Eh, ito namang Google Maps na to, for some reason, wala siya yung walking option. Hindi niya sa akin pinapakita lang niya sa akin yung train. So, syempre ako naman, wala, nagpapanik na ako. Pero at least naka-load na yung Google Maps. Tapos naalala ko naman yung mga pinuntahan. Kaya ayan, oh my gosh, finally after like 10 minutes of panic. Matagal yun ah. Nandito na ako. Straight na lang. Doon yung Voco Hotel. Hindi ko kaya yung walang wifi. Okay lang mag-solo travel as long as may wifi tsaka Google Maps. Yun talaga. Now I know and kaka-realize ko lang the hard way. Diyos ko. But anyway, on the brighter side, look. Yan na. Madami na akong mga nabili. And sige, papakita ko sa inyo mamaya kung ano mga nabili ko. Ay nako, Kamyongdong. By the way, ito siya, malapit na subway. Super walking distance lang na subway dyan kay Voco City Hotel. Then, may other entrance din dyan. So, very, very accessible tong hotel na to, which is what I really appreciate about it. Kasi maganda yung location niya. Ayan yung entrance. Pero, may mas malapit pa na subway doon. Hindi lang yon. Madami rin kainan all around the area. So, yung buong parang hilera ng hotel, madaming restaurants, authentic Korean restaurants. May convenience store din katabi. Like, literally na dun sa may lobby area. Madami naman pwedeng gawin dito sa place. Kasi very, I would say prime location na rin. Ayan na yung hotel. As you can see, Voco. Yon. Diba? Diyan na kumakain ng mga tao. May mga kainan. May Burger King ang katabi. Tapos, kapag tumawid ka, yun yung pinuntahan naming market kanina. May bus stop right in front of it. Very, very convenient. Tapos, dun sa may diretso pa na yon, doon yung mas malapit na subway. Actually, puntahan ko na nga. Ayan. So, kung napansin nyo, yung nandoon sa dulo na yon, doon kami kumain nung isang gabi for dinner. Yung samgyupsal. And then, ito, yung sinasabi ko niya sa inyong subway, na super, super lapit lang because this is Voco Hotel. Diba? Ang lapit. Ito actually yung back door ng hotel. Yan. So, ito yung back door ng hotel. Kung saan ka mag-check-in. Ito yung main entrance. Ayan. Yung breakfast is nandun sa may second floor. And then, ito yung parang cafe na nakita niyo sa labas. Yung Atusang Place. So, here's the elevator. 11th floor na ako. Okay, we made it! Diyos ko! Ay, naku, kala ko hindi na ako makakauwi dito ng maayos. But anyway, we are back here sa hotel. And, ito na yung mga nakuha natin. So, I'm gonna show you the haul. So, first of all, ito actually yung pinaka-last na binili ko.
Ayan siya, ang cute. So, yung babae sa store na to, yung nagsabi sa akin doon sa restaurant na sarap na Michelin. Okay, so ito siya. Wala lang, parang feeling ko, pwede ko rin siyang suotin sa Philippines, pwede rin sa ibang bansa. Okay, so hindi naman siya super thick, but cute siya for fashion. Ang cute, diba? Pinahiram kasi ako ni mama ng parang black leather jacket niya, tapos medyo natripan ko. And then, so, bumili ako nitong brown. Yan, this is 49,900 won. Ganito siya kapag PHP. I think medyo sulit na rin. Kasi yung mga ibang nahanap ko doon, mga medyo mas mataas for some reason. Kahit hindi naman super like makapal na leather. So, ito naman, yung pinakauna kong nabili bago kami nagkahiwalayan ni Noel. Ito yung nabili kong vest. Cute, diba? Yan siya. Tapos, ang cute nito kapag parang yung mga layer-layer. Very nice. It's from Another Awesome. Tapos, 19,900 less tax refund pa. Parang magkano ko na lang to? 19K na lang flat. Tapos, ito, yung nabili ko ng sandals. Nakita ko muna yan eh. Basta alam nyo na yung itsura nun, yung parang maroon, diba? Cute yun. So, konti lang naman binili ko, but personally, very, very satisfied ako. Wala pang 10,000 pesos yun. Wala pang 5,000 ata itong mga nabili ko. So, okay naman ako doon. Budget-wise, very good ako doon. Ay, ito pa pala! Yun, yung mga wasabi almond. Naku, bilhin nyo talaga to kapag pumunta kayo dito kasi ang sarap. Masarap siya, parang matamis, tapos biglang may konting kick nung spice, tapos matamis ulit. Basta masarap. Love that. Bago ako mag-ayos, I just wanna say that today was very, very fulfilling. As always naman, itong Korea trip. Itong Korea trip na to, nakakapagod, pero madami naman nagagawa, so that's nice. Sad ako na hindi namin talaga nagawa yung actual DMZ tour, but at least, next time, kapag kayo naman yung pumunta, alam nyo na rin kung ano yung mga nakadisplay ng mga statue or kung ano-ano mang mga nandun. Kasi kapag wala kayong tour guide, mahirap. I mean, pwede nyo lang basahin, pero nakakataman, diba? So, yun, at least alam nyo na from me, and then, alam nyo na yung mga other tips. Itong video na to, or itong Korea series na to, ng ginagawa ko, is mainly for the transit passengers na magsistay sa Korea more than 24 hours or less than 72 hours. So basically, Manila, Incheon, another country na mas mataas sa Korea. Ganong klase. Sila yung mga eligible for this kind of transit tour. Okay? So yun. If you have any questions, alam ko medyo magulo, then please don't hesitate to ask me down in the comment section below. Sasagutin ko kayo niyan until magets nyo kung paano yung process. So, etong transit thing kasi na to, pinapromote lang namin ulit, pero kaka-open lang niyan, parang meron na siya last year, tapos mas in-improve nila this year ng May pa lang. So, yan, medyo bago-bago pa lang siya, so hindi pa masyado aware yung mga tao about this kind of privilege na makukuha nila. So, yun, instead of staying in the airport, might as well explore Korea even for a day or less than 2 days. Hopefully, natuwa naman kayo sa nakita nyo. Please leave a thumbs up if you did like this video. Again, comment down below any thoughts, any suggestions, recommendations. Follow me on all my social media handles right here. It's Justine C. And of course, if you like this video, please subscribe. Thank you guys for watching and see you on the next vlog. Bye! Okay. Maanghang na maalat. Happy birthday to you! Ang ganda, pag nandito kayo, puntahan nyo talaga tong nasa pinakadulo to ng farmland. Oh my gosh! Masaya naman ng experience na yon, nakakatuwa.